Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating salig sa banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng whole nation approach anti-criminality or peace and order. Ang ating Pangulong Marcos ay nagsaboses ng whole nation approach kontra droga na kung saan according to him ay masusupil ang droga sa bansa kung ang buong sa ating bansa kung ang buong bansa ay magtutulungan laban sa droga mula sa prevention, treatment, and rehabilitation, and law enforcement. So yan yung ating tinunghayang topic na o yung ating boses na whole nation approach on anti-criminality. So generalize natin yung hakbangin ng ating Pangulo na whole nation approach on anti-illegal drugs. So ngayon ang ating panawagan diyan ay whole nation approach on anti-criminal o sa peace and order. So yung sa enforcement ay magsagawa ng ang ating boses ay ang whole nation approach on enforcement o yung pagpapairal o pag-maintain ng peace and order. So yan. So ngayon, kailangan ng straight gaya nitong whole nation approach na nangangailangan ito ng kooperasyon ng gobyerno at pribadong sektor mula sa pagsasagawa ng pag-educate, interventions, and campaign at community-based solutions and initiatives. So yan yung estratehiya ng ating pamahalaan na whole nation approach para dyan sa pagsumpo ng droga nga. So ang drug rehabilitation ay isang mahalagang sangkap o component ng anti-drug campaign. Ang mga taong makiisa sa whole nation approach ay i-report ang mga droga sa inyo upang masumpo ito. Yan. Ngayon, anti-critics promotions at people's anti-crimes promotions, yun yung ating anti-criminality promotion, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng justisya at karapatensyon ito ng panawagan ng ating Pangulo ay ating sinusuporta nitong estratehiya niyang ito upang masugpo ang droga sa bansa at mabigyan ng bagong bukas ang mga nalululong dito. Yun, as a health problem, diba? So ngayon ay sinusuportahan natin ating Pangulo at ating sinasubos din sa taong bayan. Suportahan natin yung ating Pangulo for the whole nation approach niya against illegal drugs. So kung tayo ay mayroong nawiwitnessan na namamataan na anomalya o mga droga, report natin sa pamahalaan. So siguruhin lang lamang natin na tayo ay ligtas, na hindi tayo pahamak at ating report sa tamang tinungulan, maaaring with media para tayo ay hindi na mapahamak sa ating pagtulong laban sa kontra droga. Yan. So ngayon sa ating pamahalaan mula Administrasyon Marcos ayun ngang whole nation approach on anti-criminality or maintaining peace and order. Hindi lamang basta doon sa illegal drugs tayo magpo-focus, kundi sa lahat. Kasi yung noong nakaraang administrasyon kay Administrasyong Duterte ay nag-focus siya doon sa drugs, illegal drugs, war on drugs. So lahat doon nakapokus. Yung iba hindi niya napupukusan yung ibang krimen. So puro doon sa droga. So dapat ay nakapokus sa lahat at pagtulong ng ating lipunan sa pagpapairal ng peace and order o maintaining peace and order or against criminality. So dapat nation approach to everyone, pangkalahatan, hindi lamang particular sa isa, para nagagalawan nila lahat yung kanilang mga bawat tungkulin. Kung mayroon sa anti-kidnapping, kung mayroon sa anti-carnapping, anti-human trafficking, yan, kanya-kanya. At meron sa pangkalahatan, even lalo ba kasi sa pangkalahatan sa national at iba't ibang malalaking syudad and to local, kasi local kasi hindi
maaari ay walang division na ganun eh. Pangkalahatan yung kanilang pagsupil. Pero, ibig sabihin, yung ating anti-criminality for all, na whole nation approach sa kabuong peace and order. At tulungan yung bawat mga division and all against yun. So ngayon ay magandang bagay yan para hindi lamang sa droga nakapokus, kundi sa lahat ng krimen. Kung merong nakitang krimen, i-report sa gobyerno. Makatulong tayo sa ating pamahalaan. Tumulong yung iba't ibang mga ahensya, uh, private sector, against sa iba't ibang criminality, hindi lamang sa droga, kundi sa lahat ng krimen. Makatulong para masugpo sila at makapamuhay tayo ng mapayapa na maintain natin yung peace and order. So nakukontrol yung krimen sa bansa at tayo ay free from crime. So yun, tayo ay hindi tayo nalalagay sa alanganing peligro because of anti-crimes ng ating pamahalaan. So yun, tayo ay yung criminal activity, kundi mataas yung pag-usad ng kapayapaan o maintaining nga ng peace and order. So sana ganun yung yun ay ilunsad din ng ating Pangulong Marcos. So yun ay gawin ganun yung ating Pangulong Marcos, yung ating anti-criminality nation approach, hindi lang doon sa illegal drugs. At syempre, kaulang nito yung human rights. Hindi po pwede na walang human rights. So tatakal natin mamaya yan. So ngayon, ang ating pamahalaan, ang pag-ibayo ng PDEA ang dapat paitingin sa enforcing illegal drugs at itong PNP at NBI at iba't iba ay kaisa din in acting these illegal drugs. So ang pag-ibayo ng pangkalahatang pwersa ang siyang pagtuunan to particular against crimes na kanilang expertise o mga division at office na ginagalawan laban sa krimen. So ganun siguro yung ating kung bagaman halimbawa sa droga, pag-ibayuhin ng PDEA yan with support of the ilan sa PNP. And then, kanya-kanya dun sa bawat mga expertise nila, or kung halimbawa isang pulis, pwedeng subilin niya lahat sa mga ganon. So, ang ating pulis kasi meron kanya-kanyang expertise yan. Halimbawa, anti-cybercrime, mga ganon. So, aside. Pero kung ang general, yung mga ibang lokal, mga ibang nasa, yung mga investigators, sila naman ay pwede sa lahat. Pero kaya lang, meron mga expertise yan o may mga kanya-kanyang mga specialization na kanilang ginagalawan sa mga ganun mga bagay. So ngayon, in the whole nation, tulungan natin yung bawat division na yan or yung pangkalahatang pulisya against criminality. So yun yung magandang ilusan. Ngayon yung sa anti-drugs, pag-ibayuhin yung PDEA, yung ilang suporta ng ating PNP at suporta ng mga private sector, yung ating PDEA at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para masupil yung droga. Ano ba? Sa POC yan, sa iba't ibang mga kaugnay para masala yung droga. So mostly, sinasabi nila, aside from nagmamanufacture nito sa bansa, masasabad yung mga inaangkat nila. So yung iba raw nakalulusot sa mga port, sa mga paliparan. So BOC may hawak niyan. So ngayon, pag-ibayuhin nila yung pagbabantay doon, yung pakala roon, at hindi makalatpad. Doon pa lang sa lapag-lapag doon masasala na nila. Ngayon, ang ilang problema kung saan pampang sila maglalaglag ng kanilang mga produktong mga droga. So ngayon, ang sasala ngayon yung ating Navy, Philippine Navy, tsaka yung police na nasa maritime, di ba? Yung mga ganun. At ilang mga nakaantabay sa ating karagatan para yung mga ganyan mabagsak sa mga pampang ay masasala nila, or else yung iba't ibang paliparan na maaaring nalalapagan, masasala nila yun. So yun ang tingnan din natin yun, kung ano ng mga paliparan na maaaring landingan ng mga karga ng ganyan galing ibang bansa, sabagat pwede na ngayong maglayag mula sa ibang bansa o karating bansa lang yung mga maliliit na aeroplano na pwede maglagay lang ng ilang tonelada. So pwede na sila maglipad dito. At mayroon lang ilang pwede nilang landingan doon. So mating pamahalaan yan. So di ba? So kung paano nila sasalain yung mga ganun na nagmumula sa ibang bansa, halimbawa galing sa ibang bansa, tumanding sila doon sa ilang bayan na maaaring di ba? Kung paano na gagawa ng pamahalaan yan, salain nila doon. So ngayon,
ah ang pag-ibayuhin din ang pagrereforma ng ating PNP at sila ay madisiplina na hindi umabuso, huling bagkos, ay gampanan ng tungkulin, suppressing crimes, particular drugs, na hindi aabuso sa kanilang tungkulin. Ang ating PNP ay marami ang abuso at dapat hindi rin sila sangko sa droga o anumang crimes upang masugpo ang krimen sa bansa. Ating ilang pang na pag-ibayuhin ng ating yung pagrereforma ng PNP para nga yan ay tuluyan ang mawala yung mga makontrol yung mga nasa PNP na gumagawa ng mga krimen. Kakaibat yung ibang mga politiko or mga tao, private sector. So ngayon ay mga individual o sino man, grupo na mga gang, mga ganyan, o mga syndicate. So ngayon ay yung mga nasa pamahalaan ng mga sinuwalan ni Pangulong Duterte sa PNP, dapat masumpo yan para malaking palusot yan sa mga illegal drugs or krimen kung mayroong mga ganyan sa pamahalaan. So ngayon ay lalo na kung opisyal. Bali kung mababa na masusugpo agad yan. Pag opisyal mahirap eh. So ngayon ay sana masala ng PNP yan. At tulungan ng Pangulong Marcos yung ating mga nasa PNP din at mga nasa opisyal yun maliliit para masumpo yung mga ganung klase ng mga from low to high ranking files na nasa PNP na involved in crime, particular drug. So sa gayon ay makapamamahala sila in policing ng matino. Kasi kung kakibat sila, di mababaliwala yung pagsupil. Kasi kung kakibat sila, mapapalagpas lang yung mga halimbawa, kontrabando, mga iba't illegal drugs, yan, mga gano'n, ano ba mga uri ng krimen. So ngayon, dapat sila ay masumpo yung nasa PNP na mga scalawags o mga abusado o madisiplina ng ating Pangulong Marcos na walang aabuso sa PNP. So sa abusado sa pulisya o nasa pamahalaan at illegal drugs at iba't ibang pangkalahatang krimen sa bansa ay hindi magiging matagumpay kung ang pagpapairal ay hindi makatarungan, patas ang hustisya at nasunod sa karapatang pagtao. And generally, the law itself, kung yun nga walang abuso at dapat magpairal ng ganyang hakbangin. So yun. So dapat ay yung ating mga abusado dapat masupil yan at yung ating mga kapulisya ay siyempre patuloy na sila ay magabayan na nagpapatupad ng may pagrespeto sa karapatang pantao, patas na hustisya at good governance at yung sumusunod sila sa batas itself na kanilang pinatutupad sa kanilang protocol. So kung nasusunod yan, so mapapamamahala ng maayos at kung walang abusado at kriminal doon sa PN, nagpapatupad sila ng ayon sa karapatang pantao sa batas. So walang problema tayo na makapagpapatupad dito ng maayos at pasusugpo natin yung kriminalidad ng lubos. Mababaliwala ito kung yung doon pa lang sa kanilang PNP nakikilos ay kaysa doon sa mga krimen. Diba? Sa mabubulyaso agad yung mga paghuli at yung mga pagsasagawa o yung pag-import ay kakiban maaaring opisyal. So maraming mapapalusot, maraming mga mapipreempt ng mga pag-import dahil nga sa kakibat dito mga opisyales. So yun. So ngayon ay isa pa dito ay yung mga mamamayan. Kung ito ay hindi ito marunong sa karapatang pantao patas sa pagpairal ng katarungan ay hindi matagumpay ang whole nation approach. Kung ang private sector hindi nagpapairal ng karapatang pantao. So magiging mapang-abuso rin yung hakbangin sapagkat kung abusado yung mamamayan, hindi sila kumikapatan ng kapwa-tao nila at hindi nila napapairal. So dapat nasusuportahan nila yung karapatang pantao at patas na hustisya. Kung hindi ay bawi doon sa abuso hakbangin yung pagsupil. So hindi rin magiging matagumpay yun. Krimen din ang ginagawa at hindi mabuti lalo na kung walang kasalanan yung mga kanilang nabibiktima. Yung kanilang nalalapatan ng batas. So malaking problema, kaso rin. So ngayon kung maabuso, kawawa, di ba? Ngayon kung makapagpapaira ng hustisya, masusugpo yung gagawa ng mali. Ngayon kung ang tao ay nagagabayan sa karapatang ng tao, marunong sila dyan, disiplinado sa fair justice,
makadiyos, o magiging mahusay yung partisipasyon nila para mapahuli yung mga kriminal, na totoong kriminal talaga, at hindi basta-basta nagtuturo ng mga hindi naman kriminal at kanilang pinaghihinalaan na mali. So, mahakbang sila ng mali laban doon sa pinaghihinalaan, kakibat yung ating pulisya. So, mali yun. Maraming ganyan sa buong bansa na napapariwara because of the kapwa-tao na nakikipag-participate, mali naman. Diba? So, in our recent problem at crimes in the country, nangangailangan ng reformation o maigtig na kampanya laban sa abuso sa hanay ng PNP upang masupil ang krimen sa bansa, sapagkat marami sa kanila ang kaakibat dito agagawa ng hindi mabuti. It is very sad truth na sila itong numero unong mabibigat at kaakibat na gumagawa ng krimen sa bansa, partikular sa droga. Yun, magaya na sinabi ni Duterte at iba pang naitala, mga hindi pa napaparusahan, at yung iba yung marami na napaparusahan. Kaya dapat magdisiplina ng PNP yung hanay nila, at sila ay makapagpairal ng patas. So walang aabuso sa amin. So at maraming pampagulo sa mga yan sa ating bansa at hanay ng PNP na dapat masupil at mapalitan ng matitino at mabuti at reformadong pulis. So yung mga pagbabago, so mas maganda. Palitan ng mga panibagong mga magpupulis na gagawa ng matino. Yeah, yun ang mas maganda roon. So ngayon, yung mga talagang talamak, ayaw magbago, susupilin. Ikulong kung grabe ang krimen, or tanggalin sa kanilang or po pwedeng makapagbago. Yan, mga ganun mga bagay, lalong-lalo na kung sila ay magbigatan yung mga nagagawang krimen. So hindi ahadlaran, mga tapat sa tungkulin na nagtatrabaho ng maayos, may mga tapat pa rin sa tungkulin ng maayos para masupil ang krimen sa bansa at narespeto ng karapatang pantao at nagpapahira ng batas ng hustisya. So hindi naman lahat abusado. So meron ding tapat sa tungkulin, accountable at nagpapahira ng batas ng hustisya. Sana mapahira nila ng luman, kabayan sila ng Diyos na sila ay nagpapahira ng enforcement with respect of human rights. So hindi na nilalabag yun at hindi nila nilalabag yung batas natin in enforcing the law. Makikita nga na hindi lang karapatan yung nilalabag, kundi yung batas na mismo. So ang iba pa nating nasanay ng PNP ay ginagawang panakip sa kanilang kapalpakan at ang abuso, yung pagkontra sa droga o ibang krimen na nagbibigay ng post dito. So diversionary, wika nga ang akbangin ng iba, kaya hindi masupil-supil ang droga at ilang krimen sa bansa. So yun, yung iba ay parang palitaw-kan lang. Kunwari, ayaw dun sa droga, pero kaisa sila ron, diba? Mga ganun. Or tayo may kapalpakan doon sa ibang mga o kakaiba sa ibang krimen, kunwari na ano sa droga para nagpapalakas doon, para hindi masilip yung ibang nagagawa nila pang abuso at kapal. So dapat tingnan mabuti ng ating pamahalaan yan, na kahit pasabihin natin na sila ay parang numero unong lumalaban sa droga, pero maraming kapalpakan, maraming ibang anubalya din. Hindi po pwede yun. Pwedeng papakitang gilat dun sa isa, pero may ginagawa ng mali. Dapat mabuti sa lahat, diba? Ngayon kung magbago, pero kung dapat papanagutin sa iba, papanagutin. Mga ganun mga bagay, pero mas maganda mapagbago para kung sila man ay concern-concernan, gumawa ng effort, matuloy na talagang concern sila, diba? O talagang panapanaban nila. So ang problema din sa whole nation approach ay yung hindi ito magiging matagumpay kung yung mga ay hindi makatarungan ang pag-iisip at nalabag din sa karapatang pantao, in peace and order. So ngayon, kung yung mga tao hindi matino yung pag-iisip pagkalaban sa krimen, sila manggagawa din ng krimen. Tapos makalaban sila sa krimen, particular drugs, hindi rin magiging matagumpay yon. Kung yung kakalaban nyo puro addict din, di ba? Hindi magpatuloy muna yung mga tao at turuan sila ng karapatang pantao, turuan sila ng pagpairo ng patasya, yan, kung paano sila makatutulong sa pamahalaan. Hindi ba sa coalition approach? So we have to make a campaign na matuturuan yung tao ng human rights, kung paano sila pagsusumbong doon sa pamahalaan at paano nire-respeto ng karapatan. Hindi lang yung gobyerno nire-respeto ng karapatan, kundi pati rin itong ating mga kababayan na maaari sila baka napaghindalan, ginugulpin na nila agad, pinapatay na rin yung mga ating kababayan, mali naman yun. Masahol pa sila dun sa abusado ng gagawin nila, diba? So kaya dapat sila ay matuto rin noong
sa pagtulong sa All Nation Approach ng pagtupad ng karapatang pantao, pagpapatupad ng batas. So, dapat sinusunod nila mabuti yung batas in helping the government against crimes. Ngayon, kung sila ay malalabag din ng batas, so, krimen ang ginagawa nila at pang-aabuso kagaya ng pulis na abusado at hindi sila nakatutulong. So, krimen lang yung ginagawa nila. Kung sa All Nation Approach yung tutulong ang akabahan nila, kabalbalan din, mali yun. So, yan yun yung malaking problema sa ating magiging All Nation Approach. Kung yung mga sibilyan na tutulong, ika nga, tarantado o abusado rin. Problema yun. So maraming naabuso sa hindi naman talaga involved in any crime, particular drugs, dahil sa mga abusadong tao at mga iba't ito na abusadong mga pulis. So yun ang problema, abusadong pulis, abusadong tao equals tapos yung mga tao na abuso, lalo na mga inosente. So dapat, pareha silang narespeto ng karapatan, datos ng justisya. So mabuting pagmahala, di ba? So dapat ganun ang gawin ng ating Pangulo, PN gobyerno in campaign, turuan ng karapatang matao ang lahat. Turuan ng mabuting patas ng hustisya, turo nila kung paano yung dapat nilang pagre-reklamo. At hindi yung basta-basta at kung paano sila makikialam. Hindi basta makikialam. Nakikialam ka, ginagawa mo kung ano pinaggagawa mo. Siyempre, kakibag mo yung pulis kung abusado yung pulis, hindi kahit anong katarantado ng gawin mo, kasi kakibag mo yung pulis. Diba? So, mali yun. So, dapat ay disiplinado yun. Also in helping government against crimes. Ngayon, kung sila itong parang nagkukoncernan, problema malaki yun. Kaya dapat ang pamahalaan ng private sector ay maging makatarungan at nagpapahiran ng human rights, mabuting pamahala upang maging matagumpay ang paglaban sa krimen, mula droga at lahat ng krimen sa bansa. Kaya dapat lahat ng tao ma-educate in human rights at madisiplina for fair justice at sumuporta sa pagpapahiran ng upang hindi sila kakampi sa pang-aabuso at abusado sa paglaban sa krimen. Yan yung nasa private sector, yan. Kagaya ng media. So, yung media, dapat, pag tumulong sila, talagang, hindi sila nagkakamali sa batas. Ngayon, kung sila ay papalpak din sa batas, nakaiba din mga sibilyan, malaking damage ang gagawin nyo. Sa Pilipinas, at doon particular sa isang tao na naabuso, di ba? So, kaya yung media, maging isang helplog sa private sector na makatutulong against drugs. So, kung paano nyo tuturo yung mga kriminalidad, kung paano kayo makatutulong laban sa pagsugpo ng krimen. At hindi kayo ay aabuso rin o mali-mali yung hakbangin nyo. Hindi rin yung karapatan ng mamamayan, di ba? At iba't ibang mga bagay. Maliban sa inyo at iba yung mga sektor, private sector na maaaring makatulong sa ating pamahalaan in suppressing crimes. So maliwala ni Manila Santuparin ang bansa at gabayan sa pagpapahira ng makatarungan at karapatan in peace and order sa bansa. So muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain yung mabuting balita at ang pamahalaan at ang mamamayan at ang pamahalaan at mamamayan o mula pamahalaan ng mamahala ng mabuti, ang pamahalaan ng mamahala ng mabuting pamamahala ayon sa karapatan niya at patas na pamamahala o patas na katarungan. Mamayan, sumunod naman kayo sa pamahalaan ng gumawa ng krimen. Iwasan ang paggawa ng krimen, paggawa ng mga kabulastugan. Bagkos ay sunod din yung pamahalaan kung bumuhay tayo ng mapayapa kung walang krimen. Tayo ay nakapamumuhay ng mahulan. Lalong-lalo kailangan kaligtasan spiritual sa paggabay nga ng mabuting balita. Sapagkat kung nasusunod nyo yung mabuting balita, mas lalo nyo masusunod yung pamahalaan. Diba? Kasi yung mabuting balita, kapag nasunod nyo yun, banal kasi yun. Yung pamahalaan hindi ganun kabanal sa pamahalaan ang pagpapatupad. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsubos naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.